Nais kong talakayin ito in a simple way. No? Yung rightly dividing repentance. Yan po yung mensahe po natin. Tayong lahat ay tumayo. At buksan po natin ang ating mga Bible. O babasahin na po natin. Andyan na po sa screen. Acts chapter 20, verse 21. Acts chapter 20, verse 21. Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito. Dalayan ko, Panginoon, ang inyong patuloy na gabay sa amin. Hinihiling ko, Panginoon, na ngayong hapong ito ay pagpalain niyo po ang mensaheng ito. At i-bless niyo po ang bawat isa ngayon dito sa aming church, maging sa Facebook Live. Hinihiling ko, Lord, na ito po ay maging pagpapala sapagkat marami ding confused sa topic na ito ng repentance, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po ay tulungan niyo po sa oras pong ito sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. You may be seated. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Alam niyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat nakita ko yung tamang approach ng Bible study sa Bible. Nakita ko na isa sa pinakamahalagang dapat matutunan ng isang lingkod ng Diyos, isang tagapagturo, ay yung principle of rightly dividing the word of truth. Dahil kapag hindi po ito na nagawa o na-apply, hindi po yun ang kanyang naging pamamaraan o system ng kanyang Bible interpretation, talagang magkakaroon talaga lagi ng confusion, magkakaroon talaga ng contradiction, magkakaroon talaga ng mga maling katuruan. At ngayong hapong ito, itong word na repentance ay isa din po ito sa ang dami pong debate patungkol dito. At meron akong uploaded na video po. Ayan po yun, no? Biblical repentance. Yan po ay nasa 3 part ng series. Okay? May part 1, clarifying salvation. Part 2 ay facts about repentance. And part 3 po, faith and repentance. So, sa mga lahat po na nakatune in ngayon sa Facebook Live, ay pwede po ninyong puntahan ito sa aming YouTube channel at panoorin po ninyo sapagkat ito po talaga ay thoroughly ay na-discuss ko po ng maigi. So ngayong hapong ito ay nais kong i-present yung biblical o rightly dividing repentance sa isang simpleng pamamaraan para tayo po ay magkaroon po talaga ng maliwanag. Ano ba itong repentance na sinasabi po ng Bible, mga minamahal? Okay? Sapagkat isa sa pinaka-heresies po na patungkol sa repentance ay yung pagtalikod sa kasalanan. Yun po yung isa sa pinaka-grabe na marahil ay sana po ay magliwanag po ito sa atin po yung salitang repentance. Ito yung talikuran mo, kasalanan mo, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. So ngayong hapong ito ay bibigyan ng liwanag ito ng banal na kasulatan. Ano po? So, let's go to the word sa definition ng salitang repentance. Hindi tayo tatakbo kay Webster sapagkat mauunawaan natin sa pamagitan ng comparing scripture with the scripture, ano nga ba ang word na repentance? May Bible principle po tayong ia-apply po rito para maunawaan natin yung salitang repentance o pagsisisi. The law of first mention. Sa Bible po, the first time a word or phrase appears in scripture is important. Sa Biblia, isa sa pinakamahalaga po ng Bible interpretation, ito pong tinatawag natin the law of first mention.
kapag ka yung isang salita ay unang-unang nabanggit sa Bible, the first mention often establishes a precedent, pattern, or biblical concept throughout the rest of the Bible. Kapag ka lumitaw yung salitang love, pag lumitaw yung salitang anumang mga unang salita na ito'y nag-appear sa Biblia, nagbibigay na ng definition throughout the course habang binabasa mo, every time na to ay lumilitaw, ay nagbibigay ito talaga ng impression na yun yung kahulugan. Yung unang-unang beses na lumitaw sa Bible yon. Katulad ngayon, baksan po natin ang ating mga Bible sa Genesis chapter 6. Ito po yung kauna-unahang lumitaw sa Bible, ang salitang repentance or repent. Genesis chapter 6 and verse number 6. Genesis chapter 6. Ito po yung first time na nag-appear sa Bible natin. Okay, babasahin ko po. And it repented the Lord that He hath made man on the earth, and it grieved Him as His heart, at His heart. So kapag ka ang repentance, ang ibig sabihin ay turning from your sins, the first time na nag-appear sa Bible ang salitang repentance ay sa Genesis 6:6, at ang Diyos ang nagre-repent dito. Sabi ng verse 6, and it repented the Lord. Ibig ba sabihin, nagkasala ang Diyos? Kailangan siyang tumalikod sa kasalanan? Actually po, sa Bible, in the Bible, God repents at least 14 times. Genesis chapter 6, verse 6 and 7. Exodus chapter 32, verse 14. Judges chapter 2, verse 18. 1 Samuel chapter 15, verse 11, verse 35. 2 Samuel 24, verse 16. 1 Chronicles 21:15. Psalms 106, verse 45. Jeremiah 26, verse 19. Joel chapter 2, verse 13. Amos chapter 7, verse 6, verse 3 and 6. And Jonah chapter 3, verse 10. 14 times nag-appear po sa Bible na God repents. So kung ang definition ng word na repentance ay turning from sin, ibig bang sabihin, ang Diyos ay dapat tumalikod o nagkasala ba siya? So, balikan natin yung Genesis chapter 6 po ulit. Balikan natin po. Mga minamahal. Genesis chapter 6 po. And it repented the Lord that He had made man on the earth. Bakit? Ano bang nangyari? Kasi sa Genesis chapter 2, nung nilalang niya ang tao, sabi ng Bible, and it was good. And yet, pagdating sa chapter 6, ng Genesis chapter 6, ano bang nangyari? Tingnan niyo verse 5, taas po tayo. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Kinreo ng Diyos ang tao, and then ito po, ang tao po ay naging napakasama na talaga. Kaya ang sabi sa verse 6, and it repented the Lord that He hath made man on the earth, and it grieved Him at His heart. So from this verse, maunawaan natin na ang ibig sabihin ng salitang repentance means a change of mind. And it is connected with the word, and it grieved Him at His heart. So, yun po yung kahulugan ng salitang repentance. Okay? A change of mind. Okay? Hindi po turning from your sins. At yan po yung nagiging debate po sa Facebook eh. No? Hindi yung pagtalikod sa kasalanan. Mamaya maunawaan natin, pagdating kay Apostle Paul, ano ba yung repentance na binabanggit sa dispensation of the grace of God? Kaya nga ang ating topic ngayon rightly dividing repentance. Okay? Now, patutunayan pa natin na yung salitang repentance is a change of mind. Buksan po natin sa Exodus chapter 13, ang ating mga Bible.
Exodus chapter 13 and verse number 17. Tingnan po natin. Okay, are you there? Genesis chapter 13, Exodus chapter 13 verse 17. And came to pass when Pharaoh had let the people go, that God let them not through the way of the land of the Philistines. Okay, bakit kaya? Although that was near. Habang ang mga ang Israelita po ay naglalakbay, hindi po sila pinadaan doon ng Panginoon eh. Bagamat yun ang mas malapit. Bakit? Anong reason ng Diyos? For God said, lest peradventure the people repent when they see war and they return to Egypt. Hindi sila pinaraan ng Diyos doon sa mas malapit, mas malayo yung pinadaan. Kasi pag nakita nila may war na nagaganap, baka mag-repent sila. Ibig sabihin, baka magbago sila ng kaisipan, hindi na sila tumuloy doon sa land of Canaan, bumalik na lang sila sa Egypt. O maliwanag na maliwanag talaga na ang definition ng repentance is a change of mind. Dagdagan pa natin, Exodus chapter 32. Exodus chapter 32 po. Ang ating mga Bible. Exodus chapter 32. Ang sabi po sa Exodus chapter 32 and verse 9 to 14. Are you there? Exodus chapter 32 verse 9 to 14. And the Lord said unto Moses, I have seen this people, and behold, it is neck people. Now therefore, let me alone, that my wrath may wax hot against them, that I may consume them, and I will make of thee a great nation. Dito po, yung poot ng Diyos ay ang kanyang nation Israel ay kanyang i-destroy. Verse 11, namagitan po si Moses eh. And Moses besought the Lord his God and said, Lord, why doth thy wrath wax hot against thy people, which thou hast brought forth out of the land of Egypt, with great power and with a mighty hand? Wherefore should the Egyptians speak and say, for mischief did he bring them out to slay them in the mountains and to consume them from the face of the earth? Turn, sabi ni Moses, turn from thy first wrath and repent of this evil against thy people. Ang ibig sabihin ni Moses, yung kanyang plano na wawasakin niyang Israel, mag-change siya ng kanyang kaisipan. Hindi niya ituloy. Alam nyo, diyan po nagkaroon ng problema. Sa King James Bible, wala kayong mababasa na repentance from sin. You cannot find that anywhere from Genesis to 1:1 to Revelation. Pero sa modern version nakalagay, at saka sa Book of Mormon, yung word na repentance from sin or repent of your sins. Repent of your sins. At yun yung madalas na narinig natin sa mga ngaral. Repent of your sins. Ang repentance is a change of mind. Now, ipapakita ko sa inyo na yung pagtalikod sa kasalanan, turn from your evil way, ay ito po ay gawa. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Jonah, chapter 3. Jonah chapter 3 po, ang ating mga Bible. Sabi sa Jonah chapter 3, verse 3 to 10. Jonah chapter 3, verse 3 to 10. Makikita po natin dito ang isa sa matibay na talata. Ano nga ba yung turn from your evil way? Sa Bible po ha.
Are you there? Jonah chapter 3, verse 3. So Jonah arose and went unto Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey, and Jonah began to enter into the city at a day's journey, and he cried and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest of them even to the least of them. For the word came unto the king of Nineveh, and arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes. Dito nangaral si Jonah sa Nineveh, the shortest message in the Bible. And yet, nagbring ng revival sa isang nation. Ang preaching ni Jonah, sabi niya sa verse 4, Yet 40 days, and Nineveh shall be destroyed. That is the shortest message in the Bible. Kaya hindi nakabasa sa pahabaan at saka paiklian eh. Pambira, ang iksi na mensahe, and yet, nung narinig ito ng mga taga Nineveh, nagkaroon ng revival, verse 7, And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his noble, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Let them not feed nor drink water, but let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto God. Yea, let them turn everyone from his evil way, and from the violence that is in their hand. Watch, verse 9. Sabi sa verse 8, let them turn everyone. Verse 8 po tayo. Notice yung verse 8. Watch verse 8. Let them turn everyone from his evil way. Verse 10, verse 9. Who can tell if God will turn and repent and turn away from his first anger that we perish not? Ito po, ang mahalaga po yung verse 10. Napakalaga po ng verse 10, mga minamahal. Tignan po niyo yung verse 10. And God saw their, come on, answer me, works. At nakita ng Diyos ang kanilang ginawa, mga ginawa. Ano ba yung ginawa nila? That they turn from their evil way. Maliwanag na maliwanag po, yung pagtalikod sa kasalanan, turning from your sin, is works. Could imagine, gagamitin mo, nasasabihin mo sa isang unsaved, talikuran mo sa trucks ngayon sa gospel truck ng mga common po na may sinner's prayer, nakalagay doon, talikuran mo ang iyong kasalanan. Isang unsaved, pumapasok na ito sa doktrina ng kaligtasan kapag ipine-present na. Meron ng element of works ang mga soul winners ngayon. Mga nagso-soul winning o mga nag-evangelism. Ang sabi sa verse 10, And God saw their works, that they turned from their evil way. By the way, yung pagtalikod nila sa kasalanan, hindi sinabing nag-repent sila. Saan nakakapit yung repentance? Tingnan nyo, verse 10. And God repented of the evil, what He had said that He would do unto them, and He did it not. Yung pagtalikod sa kasalanan, hindi binanggit na nag-repent sila doon. Yung repentance, nakakapit sa Diyos dahil ang kanyang kaisip, ang kanyang gagawin, wawasakin niya yung Nineveh. And yet, dahil sila'y tumalikod sa kanilang kasalanan, nag-change ng mind ng Diyos. He changed His mind, and He did it not. Sa Old Testament, meron pong preaching that turn from your evil way. 2 Chronicles chapter 7. Ang mga prophets po, that's their message. Turn from their evil way. Kaya itong ating topic po rightly dividing repentance. Mga minamahal,
Sa Chronicles chapter 7 verse 14, if my people, alam niyo sa Old Testament, kapag ka nakabasa po kayo ng if my people, hindi po ito rumerefer sa church, the body of Christ. Hindi po ang tinutukoy dito na my people ay ang church, kundi the nation Israel. Okay? If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. So makikita natin, babalik tayo doon sa Jonah chapter 3, verse 8, let them turn from his evil way, sa verse 10, and God saw what? Their works. Yan yung mensahe ng mga prophets in the Old Testament. Turn from your evil ways. Okay? Kaya, imagine mo, kukuha ka ng mensahe mo sa ating panahon ngayon about salvation, about repentance. Kaya marami pong nagkakamali eh. Hindi lahat ng mensahe, hindi lahat ng mga passages sa Bible ay naka-apply sa ating panahon ngayon. Kaya nga, rightly dividing repentance. Okay? Now, ano bang nangyari sa cross? What happened at the cross of Calvary? The sin problem was already settled at the cross. Ito po yung mga references. 1 John chapter 3. Buksan po natin ang ating mga Bible. 1 John chapter 3. Ang bang kasalanan ng sangkatauhan, ito po ba ay tinubos na ni Kristo? 1 John chapter 3 verse number 5. Ang sabi sa 1 John chapter 3 verse number 5, and you know that He was manifested to take away your sins, and in Him is no sin. So ito palang dahilan kung bakit naparito si Kristo. Dahil siya lamang ang makapaghuhugas, siya lamang ang makapagtutubos, siya lamang ang makapag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Wala nang iba. Hindi kayang gawin yun ng mga animal sacrifices. Kaya wag tayong magtaka, before the cross, ang mensahe ng mga prophets, turn from your evil way. Dahil hindi pa nasa-settled yung issue ng kasalanan ng sangkatauhan. But at the cross, the sin problem was already settled at the cross. Romans chapter 5, verse number 8. Romans chapter 5 and verse number 8. Ang sabi sa Romans chapter 5, and verse number 8, Romans chapter 5, verse number 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So yung sin problem, it was already settled at the cross. Dagdagan pa po natin ang mga talata. Sa Corinthians 5:21, nabanggit ito kaninang umaga ni Pastor Alvin. Sa Corinthians 5:21, ano po bang ginawa ni Kristo sa kasalanan mo, sa kasalanan ng sangkatauhan? Alam niyo, kapag ka po, ngayong panahon na to, the dispensation of the grace of God, pinapatalikod mo ang isang unsaved sa kasalanan, hindi mo naintindihan kung ano talagang ginawa niya sa krus sa Kalbaryo para sa kasalanan ng sangkatauhan. Sa Corinthians 5:21, for He hath made Him to be sin for us. At the cross of Calvary, our Lord Jesus Christ became the personification of sin. Lahat ng kasalanan ng sangkatauhan ay taglay-taglay ng ating Panginoon, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. 1 Peter chapter 2, dagdagan pa po natin, 1 Peter chapter 2, verse 24, bilang patunay na dala-dala po talaga ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan, mga minamahal. 1 Peter chapter 2, verse 24, sabi sa 1 Peter chapter 2, who, are you there? 1 Peter 2:24, who his own self bear our sins in His own body on the tree. Dala-dala niya po. Sins, ha? Sins, plural.
I want you to note that. Sins. So walang kasalanan na hindi na settled sa cross. Okay? Which also bear our sins in His own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Galatians chapter 3. Basahin po natin to. Galatians chapter 3. Bilang patunay na yung kasalanan ng lahat ng sangkatauhan was already settled at the cross. Galatians 3:13. Christ hath, past tense to redeem us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. Maliwanag po talaga eh. John chapter 19 verse 30. John chapter 19 verse 30. John 19:30. Sabi sa John chapter 19 and verse number 30. When Jesus therefore had received the vinegar, He said, it is finished. And He bowed His head and gave up the ghost. So yung sin problem, yung kasalanan ng sangkatauhan was already settled at the cross. Kaya papansinin natin, pagdating kay Paul, ano ba yung mensahe ng repentance? Basa po tayo ng talata sa Biblia na Apostle Paul, siya po ang apostle na nirebuild, ibinigay, dinispense yung the dispensation of the grace of God, at siya po yung apostle, ang ating apostle ngayon. So anong po ang preaching po ni Paul about repentance? 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verse 25. 2 Timothy chapter 2 verse 25. Are you there? In meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. So yung repentance na connected sa salvation ng tao ngayon, ito po ay to the acknowledging of the truth. Ano bang ibig sabihin ng salitang acknowledging o acknowledgement? Tingnan po natin. Acceptance of the truth or existence of something. Yung pala ibig sabihin ng acknowledgement. Tinatanggap mo na totoo yun. Ano ba ang dapat tanggapin ng tao na makasalanan? Na siya'y makasalanan, patungo siya ng impyerno, at merong ginawa si Kristo na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Wala siyang ibang lalapitan, wala siyang ibang kakapitan, maliban lamang si Kristo na siya ang namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Bumuhos ang kanyang bunal na dugo. Tatanggapin mo na siya lamang yung totoong tagapagligtas at makapagliligtas sa'yo. Wala nang iba. Another definition ng acknowledgement, an act of acknowledging some deed or achievement. Yung makasalanan, tatanggapin niya, paniniwalaan niya na yung ginawa ni Kristo, sapat na. Wala na siyang idadagdag. Wala na siyang idadagdag pa sa kanya, at wala na siyang isisingit pa na ibang maaari magligtas sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng acknowledgement. Acceptance of the truth or existence of something, an act of acknowledging some deed or achievement. Number 3, definition, the fact of accepting that something is true or right. Okay? Ibig sabihin,
yung makasalanan, paniniwalaan niya, una, yung kanyang paniniwala tungkol sa kaligtasan, mali. At maghahatid lamang sa kanya sa impyerno. At paniniwalaan niya na si Kristo lamang ang tama at yung ginawa niya lamang ang tama para maligtas siya. Kaya, yun yung mensahe po ni Paul. To give repentance, ang sabi diyan sa 2 Timothy, balikan natin, chapter 2, verse 25, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to what? To the acknowledging of the truth. Yung isang makasalanan ay paniniwalaan niya na yung kanyang magagawa ay maruming basahan lamang. Tatanggapin niya na siya'y makasalanan at siya ay nasa hopeless and helpless case. Wala siyang magagawa. Hindi siya matutulungan ng mga santo, hindi siya matutulungan ng anumang reliyon, hindi siya matutulungan ng anumang simbahan, o anumang si Maria, o anumang mga santo, o anumang sinumang mga pastor, o mga religious leaders. Paniniwalaan niya at tatanggapin niya sa sarili niya na walang makakatulong sa kanya, maliban lamang si Kristo na namatay, inilibing, at nabuhay na muli. Kapag yung isang makasalanan, na-realize niya sa sarili niya na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, alam niyo lahat ng unsaved, lahat po ng unsaved, ay may kanya-kanya pong paniniwala patungkol sa kaligtasan. Pero lahat ng unsaved, nasa state of unbelief. Let's turn to John chapter 16. Patapos na po tayo. John chapter 16. John chapter 16, verse 8, talking to the Holy Spirit, and when He is come, He will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Verse 9, of sin, what's of sin? Ano itong kasalanan ito? Because they believe not on me. Lahat ng tao ay nasa state of unbelief. Hindi siya naniniwala na si Kristo enough na. Hindi niya na kailangan, hindi siya naniniwala na itong mga bagay na iniisip niya, si Kristo lang ang talagang sapat para doon, maligtas siya. Bakit ang tao ay under condemnation? Una po, ang tao po ay nasa state of unbelief. Pangalawa, ang tao po ay nasa ilalim ng kahatulan ng Diyos. Bakit po? John chapter 3. John chapter 3, 18. Yes, yeah. John chapter 3, verse 18. Bakit ang tao ay under condemnation? Because of his sins? No, tingnan nyo. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not. He that believeth not is what? Condemned already. Why? Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So the issue is faith. Believing in Jesus. So ito po yung teaching po ng to the acknowledging of the truth. Ito po yun. Ito yung paniniwala niya. Pero pagdating kay Kristo, sa kasapatang ginawa ni Kristo, hindi niya matanggap yon. Kaya nagsusumikap siya para makarating sa langit. Nagiging tapat siya kung ano man ang mga rules and regulation, mga batas na ipinapatupad ng kanilang simbahan. Sige lang siya. Sa kakasimba at kakagawa ng mga bagay na iniisip niyang makapagliligtas sa kanya. Alam niyo ba yung mga Jehovah's Witnesses kahapon? Ang init-init ng araw.
naglalakad. Alam niyo bakit na ginagawa yon? Kasi akala nila yun ang makapagliligtas sa kanila. Lahat ng religion, lahat ng denominational churches ngayon, iniisip niya sa kanyang magagawa. Ito na po yung 2 Timothy 2:25. Pero once na ipinaresent mo sa kanya yung gospel, na si Kristo'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli, at na-realize niya na siya'y makasalanan, na-realize niya na siya'y patungo sa impyerno, na-realize niya na wala siyang magagawa sa kanyang sarili, at naunawaan niya na si Kristo lang ang kailangan niya. I-repudiate niya yung kanyang mind patungkol doon sa iniisip niya at kakapit siya kay Kristo at sasampalataya sa kay Kristo. Ayaw magatid, nagkaroon ng repentance doon. Repentance ano? Repentance to the acknowledging of the truth. Yun po yung teaching po ni Paul patungkol sa repentance. I hope and pray nagkaroon sana ng liwanag sa atin at sa ating mga nasa Facebook Live, meron po ako talagang buong lesson about biblical repentance. Ito po ay nasa 3-part series. Just punta lang po tayo sa ating YouTube channel, The Bible Believers Baptist Church of Quezon City. At yan po yung Clarifying Salvation, Part 1, Part 2, Facts about Repentance, and Part 3, Faith and Repentance. So, muli, maraming salamat. Sana nakita natin anong ba nga ba yung repentance, mga kapatid. Sapagkat maraming debate dito eh. Kung pupunta tayo before the cross, magkakaroon ka ng problema. Kung gagamitin mo sa repentance connected sa kasalanan, yun ang mensahe ng mga prophets. Pero si Paul, ang repentance sa kanya, repentance to the acknowledging of the truth. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, marami pong salamat po sa oras pong ito. Purihin ka, dakilang Diyos, sa inyong kabutihan, sa inyong salita. Nawa, Panginoon, ito po ay nagbigay sa amin ng liwanag. Ano nga ba ang repentance? Purihin ka, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Tawagin ko po si Pastor Alvin.